Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon, and I hope yung lagi po nating sinasabi na the more na we know about Jesus Christ is the more na tayo po ay nagpapatuloy na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, at patuloy po tayo na nakikinig at sumunod po sa kanyang salita. Kaya napakahalaga po talaga yung pakikinig at pagpapatuloy po nating pagbasa ng kanyang salita na nauunawaan po natin yon and na-i-apply po natin yon sa ating buhay, dahil nga tayo po ay bagong nilalang na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, at yung tinapay na nagbibigay ng buhay na ipinagkaloob niya sa atin ay yun po yung pagtuunan po natin ng pansin, dahil yun na po yung pagkain po natin araw-araw. Kung gaano tayo kumakain ng pang-physical na pagkain, ay ganoon din po tayo kumain ng pang-spiritual na pagkain. Talagang napakabuti ang Panginoon na hindi po talaga tayo tinatantanan para ibahagi ang kanyang salita, at matuto po tayong sumunod po sa kanya, matuto po tayong makinig po sa kanya at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? So I hope na marami po tayong natutunan simula noong nagsimula po tayo na magbasa ng John chapter 1 to chapter 21, at nagsimula po tayo para pag-usapan yung assurance of salvation at kung may katiyakan ba ang kaligtasan po natin, at yung pagtitest, pag-i-examine po natin sa ating pananampalataya. Amen? Ayan, nakakadami na po tayo, at ngayon naman yung pag-uusapan po natin is about baptism. Kasi minsan akala po natin pag tayo po ay baptized na in water ay ligtas na po tayo, pero pag-usapan po natin kung ano yung sinabi sa salita ng Panginoon. Amen? So baptism is a Christian ordinance or sacrament. We as a believer, na kung tayo po ay nilulubog sa tubig or tayo po ay ini-sprinklean ng tubig, at yung pagbuhos ng tubig is ito po ay simbolo na tayo na po ay nanampalataya at nag-commit na po tayo sa Panginoong Hesukristo, na we believe into His death, burial, and resurrection. So nag-commit na po tayo doon, at ito po ay isang public declaration. Tayo po ay totoong nag-repent sa Panginoong Hesukristo at tinatanggap po natin siya as our Lord and Savior. So ito po ay public declaration that pagre-repent po natin sa Panginoong Hesukristo ay totoo. Hindi po ito para tayo po ay maligtas, kundi pinapangalandakan po natin na we are now united in Christ. Sabi niya sa Romans chapter 6 verse 3 to 4, sabi niya dito, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen? Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, na kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay namatay na. Yung kasalanan na mayroon po tayo ay namatay na, at kapag tayo po ay nakay Kristo, tayo po ay may bagong buhay. So hindi po ibig sabihin na yung physical po natin ay namatay, kundi yung kasalanan po natin ay nawala na, at yung bagong buhay ay natanggap na po natin sa pakikipag-isa po natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung water baptism ay hindi po yun nakakatanggal ng pagiging makasalanan po natin, kundi ito po ay public declaration po natin na tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Dinideclare po natin na tayo po ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Tayo na po ay follower ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung symbolize ng water baptism na nangyayari po sa atin pag tayo po ay baptized. Based on my experience, na-baptize po ako sa Pilipinas, at yung ginawa po nila is yung pagbuhos sa tubig. So alam ko yung pananampalataya ko noon, napako po siya, namatay po siya. Alam ko po yun, pero hindi ko po naunawaan kung bakit siya namatay. So nabaptize po ako doon. Ang pangunawa ko noon is pag-baptize ka sa water is maliligtas ka, hindi po pala, or Christian ka na, or born again ka na, hindi po pala. Yun ang ibig sabihin ng water baptism. So yung sinabi ko kanina, yung water baptism po pala, it is a declaration na tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, and the Holy Spirit is living in us already. Naunawaan po natin iyon. Kaya pinagpala po talaga ako, dahil dito pa sa Israel, naunawaan ko yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo, at nagpabaptize po kami doon sa
Jordan River. Kaya, glory to God. Kaya kung ikaw din ay kung nagpa-water baptize ka, hindi mo na inawaan yun before, ay pwede kang umulit. Pwede kang magpa-water baptize ulit. Mayroon ka ng malawak na pag-unawa sa pagkamatay at pagkalibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo, dahil mas palawak na yung pangunawa mo sa pakikipag-isa mo sa Panginoong Hesukristo. Mas mauunawaan mo pa yung salita ng Panginoong Hesukristo, dahil nga yung banal na espiritu na regalo ng ating Panginoong Hesukristo, siya na yung nananahan sa ating katawan. Siya na yung maglilid po sa atin sa pagkabagong buhay po natin. Amen? Tayo na po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, at isa pa na purpose kung tayo po ay mag-water baptism is ito po ay pasasalamat po natin sa Panginoong Hesukristo that we are now a new creation dahil sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli, at nabigyan po tayo ng bagong buhay, at hindi lang bagong buhay ang ipinagkaloob po niya, kundi habang buhay ang ipinagkaloob niya po sa atin. Kaya ito po ay isang pasasalamat po natin. Kaya pinapublic po natin that we are now in Christ sa pamamagitan ng water baptism. So pangalawa na purpose ay ito po ay proclamation. May commitment po tayo na magiging follower po tayo ng Panginoong Hesukristo. Makipag-isa at sumunod po tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po natin pwedeng i-baptize ang ating mga sarili, kundi kailangan may magbabaptize po sa atin, dahil ito po ay public proclamation that we are now in Christ. Kaya hindi po ito simbolo ng kaligtasan, but it's all about proclamation in public na nakipag-isa ka kay Panginoong Hesukristo. Nakipag-isa ka doon sa death, burial, and resurrection po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya hindi dapat ito kinakahiya, hindi dapat ito tinatago. Karapat dapat na ang ating Panginoong Hesukristo ay dapat ipangalandakan, ipakilala na we are now in Christ. Ipahayag po natin na tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Amen? So dati nahihiya po ako na mag-post ng salita ng Panginoon dahil hindi ko po naunawaan yung pagkamatay at pagkabuhay po niya. Natatakot po akong masabihan na, wow, banal, baka lumagpas ka na sa langit, yung mga ganon. Pero dahil naunawaan ko na po ay karapat dapat po pala siyang itaas. Karapat dapat po siyang ipangalandakan, ipahayag sa ibang tao na He deserve all glory. He deserve our praise and worship. Karapat dapat na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipangalandakan, ibahagi sa ibang tao, at hindi po yan ikinakahiya. Hindi po siya tinatago, kundi pinapangalandakan po yan na siya ay namatay at nabuhay muli dahil sa ating kasalanan. Amen? Kaya huwag po tayong matakot na i-share ang salita ng Panginoon, or huwag yung matakot na mag-amen kung may nag-share at natatouch naman yung puso mo. Express mo yung sarili mo. Praise the Lord. Thank you. Narinig ko ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Yung mga ganun. Be grateful to the Word of God. Hindi dapat ito kinakatakutan, or hindi po dapat kinakahiya ito, or hindi dapat sa atin lang ito, kundi ipinapangalandakan, ipinapahayag. Sabi sa Marcos 8:38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Amen? So kung kinakahiya po natin ang salita ng Panginoon, there will be a time na tayo po ay ikakahiya din ng Panginoon. Kaya deserve po niya na ibahagi at huwag ikahiya ang kanyang salita. Mas matakot po tayo kung hindi po natin siya pinapanampalatayahan at pinagkakatiwalaan na siya ay Panginoon at tagapagligtas po sa atin. At kung tayo po ay nananampalataya at nagtitiwala po sa Kanya na siya yung Diyos at nagligtas po sa atin, ay hindi na po tayo mahahatulan. Yan po yung sinabi ulit sa marami na po tayong nabasa doon about dyan, na if you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, ay hindi ka na po hahatulan, hindi ka na po mapaparusahan. You believe that Jesus is Lord sa iyong buhay at ikaw ay nakikinig at sumusunod ka sa Panginoon. Naging follower ka
ng Panginoon. Huwag po tayong matakot na ibahagi ang salita ng Panginoon at huwag po nating ikahiya ang salita ng Panginoon. Ang magpatuloy tayo na ipangalandakan ang salita ng Panginoon. Kung totoo yung pag-repent mo at tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ay hindi ka matatakot at hindi ka mahihiya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil kung ikaw po ay nahihiya, ikakahiya ka rin ng Panginoon dahil alam mo na po yung salita ng Panginoon. Amen? So it is a celebration for us a Christian na nakipag-isa na po kay Panginoong Hesukristo. Hindi na po tayo yung dati na makasalanan, kundi tayo na po ay may bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo at tayo po ay nagiging masunurin sa Panginoong Hesukristo na nananampalataya at nagtitiwala po sa Kanya. Water baptism is not an assurance na tayo po ay ligtas, kundi ito po ay public declaration that we are now in Christ, na unawaan po natin yung pagkamatay at pagkalibing po niya and pagkabuhay po niya. And that, if we are now in Him, is mayroon na po yung banal na Espiritu sa atin na mananahan sa ating katawan at yun na po yung mag-guide po sa atin sa pagkabagong buhay po natin. Amen? Kung ikaw ay hindi pa po nagre-repent, hindi mo pa tinatanggap ng buong puso at kaluluwa mo na ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay at siya yung tagapagligtas, paulit-ulit po ito at napakahalaga ito sa ating buhay. So simple lang yung hinihingi ng ating Panginoong Hesukristo, just repent and receive Jesus Christ as our Lord and Savior sa ating buhay at sumunod po tayo sa Kanya. Amen? Sinabi din ni Apostol Paul sa Acts 2:38, sabi niya, Peter said to them, each one of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ so that your sin will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. Amen? So repent so that you will be forgiven and you will receive the gift. What is the gift that Jesus Christ given unto us? It is the Holy Spirit who lives in us. So napaka-powerful yung regalo ng Panginoon sa atin, yung banal na Espiritu. Kaya guys, paulit-ulit, examine ourselves kung totoo po tayong nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon. And if not, repent and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Ito lamang po ang makakapagligtas po sa atin. Wala nang iba. By faith, hindi po tayo ililigtas ng kabutihan ng ating gawain, kundi ang pananampalataya at pagtitiwala po natin, yung pagtanggap po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay siya ay namatay at inilibing at nabuhay muli dahil sa ating kasalanan. At simple lang, yung gagawin po natin is to accept Him as our Lord and Savior at manampalataya po tayo sa Kanya at pagkatiwalaan po siya hanggang tayo po ay nabubuhay. Amen? So yun lamang po, glory to God, and I hope na marami po tayong natutunan, marami pong na-reveal po sa inyo, and let it be that Jesus is Lord sa inyong buhay, and let it be that you will receive the gift of our Lord Jesus Christ, which is the Holy Spirit. Amen? So yun lamang po, glory to God, shalom, shalom, bye!